Biglaan podcast sa Spotify. Let's go. Yeah. Unang episode namin is about sa psychology of money. Pera. Ngayon, ang tatalakayin naman natin ay tungkol sa pag-gym at artist. Yeah, maganda yan. Kasi kailangan ng mga tao yan eh. Kung pwede nga lang, no, lahat ng tao, no, required mag-gym, no? Actually, tingin ko naman dapat naman talaga pero nangyayari sa sobrang busy ng mga tao, hindi nila nagagampanan yung pag-gym. Kasi nga, bukod sa may bayad, yung iba kinakain na ng oras sa pagtatrabaho nila. Obligasyon din kasi. Ngayon, Kumbaga, itatanong ako, sumabog kasi yung video ko nakaraan tungkol sa, about sa rapper na nagpapabaya ng katawan. Ang dami nagalit sa akin. Bakit daw si Crazy Mix? Bakit daw si Biggie ng Amerika? matataba ang rapper, Oo, no? pero Binanggit. ano naman, may mga napatunayan naman, magagaling naman. Ang dami nagalit. Ikaw ba, pag sinabing rapper ka, artist ka, tapos wala kang respeto sa katawan, magbabago ba yung tingin mo sa kanya bilang idol mo siya? Pag walang respeto sa katawan niya, Oo. siguro sa una pa lang hindi ko na siya idolin eh. Kasi hindi siya matatawag na artist kung wala siyang respect sa sarili niya eh. May kosa, di ba? Hindi, si Mike Cosa naman talagang may napatunayan siya, 'di ba? Kahit ganun yung katawan niya. Kumbaga, nadala niya pa rin. Nadala niya pa rin. May iba kasi mga artist na talagang walang pakialam sa sarili nila, kumbaga, 'di ba? Pati paglinis ng kuko, madumi, 'di ba? BS, di na-upgrade pati yung mindset. Ako, idol ko yan si Mike Cosa. Yan, isa sa nag-inspired sa akin sa, ayun, pumutok nga yung my game niya ngayon. Yun, yung sulat ko yan sa high school, sa likod ng notebook ko nung high school ako, my game, pare. Yan, ang unang rap na kabisado ko dati. Matatawag na yun dito sa Pilipinas, sila yung mga tatay eh, no? Ang hip-hop? Hindi, mga tatay. Sila yung mga papa-papa dito sa hip-hop. Sila Mike Cosa. Oo. Kasi sila yung talagang nung mga panahunan ng ano eh. Papa-papa. Di ba? Mga Parang natawa naman sa term mo, eh. parang papa-papa. Eh, syempre marami silang na-create na artist din eh, di ba? Tayo na-inspire tayo sa kanila, di ba? Parang ano sila, inspirasyon talaga. So, yung sinabi ko to sa video na yon na pag hindi ka nag-gym, hindi ka nag-aalaga ng katawan mo, hindi kita titingalain. Yun ang pinupunto ko dun eh. Kumbaga, ang pinupunto ko dun, hindi kita idol icon as a whole. Maaring pwede kong matripan music mo, sige. Tulad nga niya, may kosa. Pero yung gagayahin mo yung lifestyle niya. Hindi ko naman Hindi. lifestyle niya eh. Hindi ko naman alam lifestyle niya. Ano ba lifestyle niya? Hindi ko alam. Ayun, magra-rap ng ano. Nang, Magra-rap ng maangas tapos yung katawan niya mataba. isa kasi, matanda na siya. Kumbaga, mahirap na kasi talaga mag-ayos ng katawan pag ganun na matanda na. Matanda na si Mike Cosa, may doon na siya. Tamang chill-chill na lang yun. Chill-chill na no? lang siya. Kumbaga, enjoy life. Naintindihan ko siya. Pero kung ikaw ay bata, na 20 ka pa lang, tapos, yun nga, dapat mabilis panuna mo, di ba? 20 ka pa lang, pumapatay yung lyrics mo, tapos makikita ko naman yung katawan mo. Parang 1 kilometer pa lang mamamatay ka na sa hingal. Bonjing, no? Bonjing. Oo, hirap na hirap ka. Tayo din naman na dati, mataba tayo dati, di ba? Sa mga nakapanood sa amin ng mga una. Tataba din namin dati. Na-upload nga yung picture natin, taba-taba Oo, natin. nagsikap lang talaga kaming ayusin yung katawan namin at ayusin yung mindset namin. Kasi yun yung unang source ng ano namin, ng income eh. Kumbaga, kahit lahat kayo yung mga tao, lahat naman sila ang source of income nila talaga yung kalusugan, saka yung mindset. Kasi doon nila kinukuha kung paano sila kikita ng pera eh. Yep. So, kung bulok yung katawan mo, bulok din yung utak mo. Di ka kikita ng pera, Sama-sama lalayo ulit yung pera sa'yo, di ba? Ewan ko ba't nagalit sila eh, pero hindi ba't maganda naman talaga pakinggan yung sinabi ko na dapat maayos katawan mo, maganda yung kanta mo, combo-combo na siya. Ahangaan ka ng mga kabataan ng lahat. Tutularan ka sa lahat, sa katawan, sa lifestyle, sa rap. Hindi ba tama naman? Ewan ba't nagagalit sila, puta? Baka kasi, hindi kasi pangkaraniwan pare, yung sinabi mo na yun eh. Kumbaga, maraming masasagasaan na damdamin kasi ang mga tao nakapokus yan sa emotion nila eh. Pag nasagasaan mo yung emotion nila, mabilis mag-react yung mga tao. Kaya nga ang daming haters eh. Di ba? Kasi nasasagasaan mo yung emotion nila. Pag nasagasaan mo yung emotion nila, magre-react talaga sila. Kaya nagagawa nila mag-type sa internet ng kung ano, no? Speaking of haters,
May nakita nga tayo nakaraan, di ba? Naglalakad tayo. Nag-jogging tayo, may sumigaw, hari ng rage. Ito, wala alam bola to, mga soy. May sumigaw talaga. Yan. So ako, nakikita ko, na parang imposible magkaroon ng fan sa time na yun kasi nga sobrang daming hater natin sa internet. So parang ako, naiisip ko, hindi talaga sila hater, pre. Hindi kasi sa akin para sa akin, yung iba nakikisabay na lang doon, kumbaga nakikihate na lang kasi pinag-uusapan to ng mga tao, hinihate to ng mga tao, sali na lang ako dito para ma-fulfill ba yung pakiramdam nila, kumbaga maging okay sila. Pero hindi naman talaga sila galit. Yeah. Pag nakita mo nga sila sa personal, aapiran ka pa nila eh. Talagang internet lang din sila talaga. Internet lang din. Ngayon kasi pwede mo nang sabihin lahat sa internet eh. Yes, sir. Ano yung pinaka-top comment mo na nakikita mo madalas sa atin sa music natin ngayon? Sa akin siguro yung yung ngipin ko postizo daw. Tayo na, veneer to pare. Veneer. Hindi siya postizo. Siguro yun lagi kasing kino-comment nila yun eh. Pero tayo na yan. Mahal-mahal ng veneer man. Maabot ng 80,000 ng veneer kung alam niyo lang. Hindi ako nalang sabihin yung presyo kung magkano. Syempre, masabihin na naman yabang naman na itong taong to. Mahal ang veneer. Dami nga may naging check nga ako dati na maayos na ngipin niya pero nagpapabinir pa sila para lang nasa fashion kasi uso ngayon yung veneer talaga, pre. Tsaka kasama kasi to pare. Kung dati nakikita nila, may sira yung ngipin ko. Pero kailangan to hygiene din to Kailangan yung ayusin yung sarili nyo Pagandahin yung ngipin nyo, yung katawan nyo, yung mindset mo, doon na nga naman tayo mapupunta sa Yung kailangan nyo mag-gym, kailangan nyo ayusin sarili nyo para lumapit yung pera, di ba? Kapintasan ba yun pag in-improve mo yung isang bagay? Parang hindi naman. Siguro sa mga hindi nag-upgrade, kumbaga pupunahin ka nila. Pero yung dating ikaw yung pupunahin nila, hindi yung ngayon. Nakaka-apekto ba yun sa'yo pag tinitira yung dating ikaw? Hindi pare. Wala na tayo dun no? Oo. Hindi na ako yun Kumbaga yung hine-hate mo, yung dating ako yan Hindi naman ako yan In-upgrade ko na yung sarili ko. Nagdolobosin yung mga dating picture ka pre na mataba pa ako. Yun yung para sa akin pare, pag naglabasan na yung mga dating picture natin, yun na yung matatawag ko na, sikat na talaga tayo. Yeah. Sabog na tayo sa buong internet. Di ba? Buong internet at buong Pilipinas. Pero alam nyo ba mga soy, anticipated ko na yan na maghuhukay kayo ng mga dating picture ko, ng mga dating post ko, ng mga panahong beta mail ako. Ito, anticipated ko talaga to, promise. Kaya hindi ako nag-private ng mga old post, old photo ko. Hindi ako nag-private, hinayaan ko lang. Alam ko kung katin nila yun. Alam ko. Matik no? Automatic. Kumpara mo sa mga artist na sikat ngayon, pag binalikan mo yung mga profile nila, hanggang 2024 lang. Natatakot kasi yung mga artist kasi ngayon na yung nasa taas, mga kasing level natin, talagang tinatago nila yung mga old pic nila kasi kapintasan niya sa kanila yun, hindi nila kayang tanggapin kasi nga yung mga artist na yun more on emotional sila, kumbaga. Hindi pwedeng ipakita yung nasa likod nila mismo. Naka-private nga yung mga 2023 nila, 2024. Di ba? Wala kang makitang 2019. Ako, makikita niyo yung litrato ko ng 2015, 2019, 2010. Bahala kayo dyan. Pero doon ko masasabing pare parang may kaduwagan yung isang artist pag ganun. Pag ano? Kasi may tinatago ka may tinatago kang yung mga picture mo dati, tinatago mo. Kumbaga, hindi ka handa na mabash. Oo. Parang kasuputan niya yun no? Kumbaga may tinatago ko pero ako, ready ako kasi abang nakikita ko yung lumang picture ko, parang sinasabi lang nila sa akin na malayo na ako talaga. Yeah, totoo. Nare-remind lang nila. Sa kanya rin yun sa YouTube ko, yung unang-unang rap ko, alam mo yun, yung sined ko sa'yo dati, nasa Antipolo pa tayo. Nasa YouTube ko yung pinakauna-unahan kung makikita nila yung pinakaunang rap ko talaga. Di ko inaalis yun dun kasi, halimbawa, nandun na tayo sa tuktok, superstar, pinagkakaguluhan ng maraming tao, huhukay nila yun. Ito ako dati So, kayo, may pag-asa rin kayo. Yeah. Kaya nyo rin gawin. Yeah. Kasi kita nyo to, ako yan dati. Anong unang kanta yan? Tungkol sa COVID yun Yung kaputukan ng COVID-19. Ay putya, may isa pa. Di nila narinig, ako lang nakarinig. Di ba? May isa pa. Bukod dyan, hindi na alam ng tao, pre. Yung unang song mo na talagang pag pinlay ko, tangina, patay mo yan. Ay, gago. Hindi nyo alam yun. Ilalabas namin yun pag
Ano ba? Tingin mo, anong goal kaya? 50 million? Lalabas natin yun. Siyempre, history siya. Hindi, Namula siya. hindi. Namula siya. Hindi, siguro, lalabas natin yun. Private, yung mga makaka-avail lang ng ticket yung pwede makarinig. Pwede. Kasi yun lang din yung may mga gustong marating, yung gustong makarinig nun, di ba? Di ba? Pwede natin lagyan ng ganun. Kasi di nila pwedeng ano natin worldwide natin na parinig sa. Hindi, dapat bilang lang mga tao. Gago pre, ako lang ang tanging may kopya nun. Nasa akin pre, nakatago sa akin yung Tangin na kopya nun, nito. pre. Oo, ako lang ang tanging merong kopya. Isipin mo kung gaano karir yun. Pag sobrang sikat na tayo. May history siya. Ito yung kauna-unahang kanta na nagawa. Kauna-una ang rap, no? No, Bill, may ganun mo yun sa umpisa. Shit! Gagi kung mapapakinggan nila yun. Doon palang politika na yung topic mo doon, pre. Yeah, Diba? kumbaga saliwa na din talaga yung utak ko. Politika na siya. Pero hindi nila maririnig yun. Saka na pagka tamang panahon na. Hindi pa tamang panahon ngayon Pero yun nga, sa mga old pick natin na lumalabas, para sa akin, good yung pare. Isang sign na ano yun na talagang sikat na tayo, di ba? Kilala na tayo, kilala. Yung sabi ko nga last time, tangina, from the moment na meron akong picture dyan sa gallery mo sa cellphone mo, kahit yung lumang picture ko, tangina, pan na pan ka na. Ang ina mama, pinagjajakulan nyo Tangina nyo Tangina nyo. Pero hindi, ang kulit din no? Pag, halimbawa, may sumasabog tayong mga sa internet, talagang dinudumog din nila, no? Talagang, nak-curious sila sa buhay natin, no? Correct. Pero alam niyo, masaya kami sa nangyayari namin ngayon, sobrang saya. Blessing to blessing, kumbaga. Oo. Tagal na namin nililing to sa Panginoon at binigay nga niya. No, napakabait talaga ng Panginoon. Nga pala, October 11, may re-release na naman kami. Yan, bagong music video na gugulantang sa Pilipinas, no? Talaga naman. Abangan nyo yun. Kakabahan na naman lahat ng mga idol niya. Yes, sir. Nakapalitan na talaga ng era. And, usapang palitan ng era, pare. Talagang nag-change na talaga ng... Wait lang. Ano yan? Ito, tumutugtog. Minumulta yung cellphone niya. Gogi. Post mo, makaka-copyright tayo yan. Yun nga, balik tayo. Usapang yung change ng era. Talagang ngayon yung era natin ngayon, ito talaga yung pagpalit talaga. Hari ng rage. Oo, ito talaga yung pagpalit ng era. Pansin mo, hindi naman natin hiniling na humina yung ibang musician Pero, alam natin na talagang may lalakas, meron din hihina. Kumbaga, balance lang talaga yung music May lalakas, may hihina, may darating, may mawawala. Ganun yung nakikita ko sa music. Tingin ko lang dyan ang putya, hindi talaga mawawala dyan, o mahirap mawala dyan sila Flowjets, Casta. Tingin ko talagang, lifetime na yung ganyan, tumatak na talaga sila. Game changer talaga. Talaga, tangina sila na may pera sa music no? Sila yung nagtulak na tangina, hindi, may pera dito. Kumbaga pinilit nila Totoo naman. May pera dito, may pera dito. Pero pinaka nanginayang artist, sino ba? Kaya yung era nila Curse One, ang gagaling nila wala pa Spotify nun. Wala pa bang nun? Wala pang pera. Sa YouTube. Wala rin pera sa YouTube nun. Talaga? Alam nila yan. Kaya doon ako nanginayang kasi ang gagaling nila, sinakop nila yung buong Pilipinas. Talaga? Lahat ng jeep nun, Breezy Boys exclusive. Tatambay kami sa street nun pare, may dalang cellphone yung isang tropa nakaganyan. Gaganon nyo pa yung speaker nun para malakas Isa sa baso ilalagay. Yun. Tala kila Kawayan, sound trip mo. Shoutout kay Kawayan. Naglaro pa ba yun? Kawayan? Hindi ko lang alam. Pero ang era niyan, yan sila Breezy Boys, sila Tuglax Kawayan, sila yung mga naghahari niyan, Numerous. Era nila yan sabay-sabay nila. Shoutout Numerous Kung meron nga Spotify nung panahon nila Numerous sa kainitan nila, 187, tangin ng mga yan ngayon, malamang nakakamaro na naka-GTR na ngayon yan. Rolling na ngayon ng mga boli na kotse yan. Wala pa palang Spotify nun. Wala pa Spotify nun sa Pilipinas. Wala pang hindi pa uso sa kanila. Sa bagay kasi download dati. Dati talaga nagpapa-download pa ako yung may memory. SoundCloud meron. Kaya bago na ngayon SoundCloud. Yung una pa punta ako sa Enigma sa Gate 2. May Enigma parang download siya. Sa may loob ng CMA. Meron doon isa. Meron din sa may CTP sa mga taga-Cog dyan sa may gilid ng Pakog yung loob konti. Enigma rin yun. Comtech naman yun sa CMA yata.
Tapos yun, pwede ka magpa-download isang kanta. Oh, So, dos. 40 pesos ko, may 20 bagong kanta ako. Kailangan ko pamburahin yung mga lumang kanta ko kasi nga di magkakasya sa memory, di ba? So, ganun ginagawa ko nun. Nililista ko sa papel yun. Ang tagal nun! Tagal na 2 oras yun. Hihintayin ko dun. Ida-download. Oo, nabubulok na ako dun. Tagal. Naubos na Pero yung pag pera uwi ko. mo naman, ikaw yung may bago sa tropahan na bagong sound trip. Tangina, meron akong tuloy, no? Nakaka-excite. Bago. Kaya nga yung mga rapper nung time na yun, walang pera kasi nga hindi naman kumikita ng pera sa sa YouTube at Spotify. Siguro kita nila nun event ganun, no? Event, pero binabarat pa sila nun dati sa event. Alam ko parang may time nga nabalitaan ko sa tropa, isang may pangalan na speed rapper na. Yung napapangalanan, Parang napababa niya nga sa halagang 5,000 kasama transpo. Putok na pangalan niya nun 5,000? 5,000 lang. Tapos bukod lang yung transpo. Bumaba. May pangalan na talaga siya. So, doon ko na-realize na grabe sila binabarat dati. Kawawa mga rapper dati. Kawawa. Walang Spotify, walang YouTube. Tapos TF nila binabarat pa ng binabarat. mga organizer, no? Pesta lang, 5K, 10K. Hindi gaya ngayon. Pag nag-rap, yan sila, Nateman, sila, Oside Pucha. Pag dumrap, 100,000 talaga. Ngayon nga yun talaga masasabi ko paring pinakamagandang era ng rap, no? Kasi dito yung dito na yung mga artist na makakabili ng Ferrari, Bugatti, yung mga talagang kaya na nilang Tingin ko nga, 5 diba? years pa. 5 years pa, konti pa. May mga makakapundar na ng madami. Naniniwala ako dyan. Kasi ngayon pa lang, yung mga nakatapik ng 15 million, 20 million views sa Spotify, ang yayabang na eh. May mga pera na talaga eh. Kasi nga naman, pag binidro mo yun, M's na rin eh. Malaki rin. So, ako, tingin ko, doon na papunta mga rapper ngayon. At masaya ako sa mga nakikita ko sa mga rapper ngayon. Maganda yung ngayon, maganda yung era ngayon. Maganda yung era ngayon ng ng dito sa mundo ng hip-hop. No? Sa mundo ng payabangan. Minsan na nami-misinterpret ng tao na akala nila nagyayabang yung rapper. Minsan pero hindi nila nare-realize na sinasabihin lang sila ng gusto niyang maabot. Yes mo, minsan ito kasi mga tao sa internet, akala nila pag sinabi yung pangarap, feeling nila pagyayabang yun. Sasabihan ka lang, ang taas naman ng pangarap mo. Bakit? Masama ba? Parang, Yun di ba, pwede sabihin na, bakit? Masama ba? Ba't ikaw naglilimit ng pwede kong abutin? Totoo. Tsaka yun nga yung maganda yung mataas yung pangarap mo eh. Kasi nga, nagets ko niya nakaraan. Parang, sa sobrang taas ng pangarap mo, natatakot yung normal na baka maabot mo yun, tapos siya hindi niya kaya. Ng Pilipino yan? Parang ugali ng Pilipino yan, ganyan. Kasi marami rin ang mga tao nakakasalamuha na parang, alam mo yun, talagang may ugali talagang ganun masasabi kung may ugali talaga mga Pinoy na ayaw nila maangatan. Kumbaga hindi sila masaya pag may umaangat na isang tao. Nakakainis sa kanila. No? Parang nakakainis sa kanila na nasugalan mo yung ayaw nilang sugalan. Natatakot silang abutin. Yun, ganun. Pero, kung sino man yung may mga pangarap dyan na kagaya namin, may gusto maabot, huwag kang magpapatinag. Yes, sir. Totoo yun. Huwag mong hayaan kapwa-tao mo magsabi kung hanggang saan ka lang. At kung hanggang saan lang ang pangarap mo, hindi sila magsasabi niyan. Hayaan mong ikaw at yung kasipagan mo ang magdikta niyan. Yun lang naman yun eh. Basta masipag ka, magaling ka sa strategy. Kasi kailangan rin ng strategy. Akala niya pure sipag. Tangina, gamitan nyo ng strategy rin, di ba? Strategy lahat. Lahat ng mga negosyante gumagamit ng strategy. Yeah. Di lang puro sipag. Combine yun eh. No? Ganda ng boots mo. Angas Yes, yan sir. Yan naman ang bagong sisitayin nila yan. Ito, ang bagong mauuso sa hip-hop. So, marami na naman magagalit dyan na hindi yan hip-hop kasi nakaboots ka. Hindi. Ang hip-hop, passion, pare. Yeah. Passion ng hip-hop. Kung music mo maangas, tapos yung damit mo, naka-ano ka lang, naka-t-shirt, basta wala kang alam sa parang hip-hop ba talaga to? Para sa akin yan, ang hip-hop, pare, passion eh.
Passion ng hip-hop talaga, pagandahan ng forma, palupitan ng forma. I agree. Kung paano ka mag-isip ng sariling forma mo ng karakter Ako na mo. mas maangas yung forma ko dati. Nakapubo, tapos Kobe na black. Ganun yung era ng dati ng formahan, di ba? Yung mga ganong Dati forma. kasi, wala namang sagad sa passion dati sa hip-hop eh. Kumbaga ang hip-hop dati, may mga brand lang kagaya ng Yun. Pubo. Joker. Pubo ka lang, Real Jokes clothing ka lang ni Sinyo, mga flip-top clothings, malaki, loose. Hip-hop na yun. Tapos, may alam ka, ganun, may alam ka sa elements ng hip-hop, pwede ka nang makikulture, diba, kahit pa paano. Pero kasi noong time na yun, syempre, hindi ko pa alam yung mga ganun-ganun. Basta ako, nasa puso ko yung music. No? Tapos gusto ko mag-proceed. Kaya, wala pa akong pakialam sa fashion. At wala pa naman din ako pambili ng gano'n ng time na yun. Pero ngayon nakikita ko sa mundo ng hip-hop ngayon talagang music, passion, yun yung kumbaga yun yung parang magka-combine eh. Music saka passion eh. Yun na yung bagong era. Paano ka ba nahilig sa ganyan? Ako alam ko na, pero para malaman lang din ng mga tao, no? Paano ka ba nahilig sa music? Paano ka napunta sa music? Sa magandang tanong yan Paano ako nahilig sa music? Kasi dati talaga sobrang hilig ko ng music. Shoutout kay Smaglas. Kumbaga sila yung mga unang napakinggan ko dati. Yung mga umaatikabong mga pa lang eh. Freestyle pa lang siya. Lagi ang may mga kanta niya dati. So kada magpapadown. Smaglas talaga idol mo? Oo, tol. Yun yung una kong narinig na rap. Ano kanta niya yun? Yung sa 187. Tapos, meron pa yung love song yun eh. Ano yan? Sa gitna ng ulan? Isa pa yun. Tapos, meron pang isa yung solo niya. May solo siya na love song eh. Idol mo nga, hindi mo alam. Sobrang tagal na pare. Sobrang tagal na simula nung nag-rap ako. Hindi na ako nakinig ng ibang kanta. Kumbaga, nag-ano na ako sa sarili kong music. Explore ka na? Yes, sa sarili kong music. Si Flick G, yung makikilala mo ako. Yeah. Abisado ko dati yun. Nakikilala mo ako. Buen Suceso Rivera. Doon ka nalaman yung pangalan niya. Sinabi niya kasi dun, di ba? Sila yung mga kasabayan nun eh. Flick G, Smaglas, Numerous, Kawayan, Course One. Sila ayun yung era nila eh. Era nila yun. Abadon. Yeah, Abadon, may Kosa. Era ng Manileño. Puro Manileño mga sumasabog noong time na yun. No? Ngayon parang QC at Cavite ang mga may init na rappers. QC, Cavite. Sila Heb. Susunod yan, Antipolo na. Yes sir, Antipolo. Shoutout sa lahat ng mga taga Antipolo. So yun nga, mabalik tayo sa passion pare. Yun nga ang bagong era ngayon, bagong wave ng mga artist ngayon. More on passion na nakikita ko. 2026, makikita nyo lahat ng artist ang lulupit ng passion. Sobra. Makikita nyo baliw yata to. Iba't ibang passion na makikita nila sa 2026. Sobra. Pangdiinan. Talagang passion talaga. Magkakaroon na ng mga passion show yung mga artists. Di ba? Magkakaroon ng mga event ng palupitan ng forma. So yun. Maraming malalaos din na forma eh. Maraming mawawala na forma eh. Maraming papalit eh. Kaya 2026, tandaan nyo tong sinabi ko, lahat ng forma ng artist ang lulupit. Makikita nyo kung paano maging creative ang talagang tunay na artist. Doon yung makikita. Yeah. Isa dyan sa inaangahan ko forma dati, si Misterio, pre. Angas pa morman. Ayun, si Misterio. Kompleto yun. Siya nga yung unang nakita ko dating nagforma sa hip-hop na sobrang kakaiba talaga na rapper. Advance pumorma yun. Advance sa music, advance pumorma. No? Talagang paborito ko din yung umanig na top ba yun? Ayun ba, binaligtad na gago, baliw sila doon. Ang kulit ng Tanginang yun, paano iniisip ko nga, paano nyo ginawa yung hype na yan? Yung balibaliktad yung Tingnan mo yung creativity nila, di ba? Sobra. Sa music kasi sa akin, walang hangganan, wala siyang limitation. Infinity, no? Infinity. Tsaka walang rules. Walang rules sa music. Ngayon, kapag nagsimula ka maglagay ng rules agad na ito lang ang aabutin mo, ito lang ang dapat na music, hindi mo na may explore lahat. Pero tingin ko nga pare, yun nga, tama ka doon. Yun nga yung sakit ng artist pag meron silang ganun eh. Kasi pag meron silang rules na
ito ang hip-hop ito ang tunay na hip-hop. Pag meron kang ganun, tangina, ikaw yung artist na mabubulok dyan sa kinatatayuan mo. Kasi hindi ka hindi ka mag-upgrade. Kumbaga, wala ka nang tatanggapin na bago. Correct. Hindi ka na matatanggap ng bagong idea. Kumbaga, yung pinapaniwalaan mo, yun na lang. Hindi ka na testing ng iba, no? Yeah. Nagagana. Kaya mabubulok ka dyan kung ikaw yung artist na yan. Bakit natalo? Bakit nananalo sa gera lagi yung mga sinaunang nananakop ng gera? Balik ng mga panahon na ano pa lang, espadahan pa lang. Oo. Bakit nananalo? No? Kasi nga, nag-upgrade yung mga tao. Nag-upgrade. For example, yung kabilang ibayo, naka-invento na ng pulbura, may baril na sila. Yung iba naman na sasakupin nila, puro espada pa lang. Kagaya ng ginawa ng Espanya sa Pilipinas. Bakit ba sila nanalo kahit konti lang yung nananakop ng Espanya? Konti lang sila eh. Parang sabihin na natin, ito, tansya ko lang, for example, 40,000 yung Pilipino dito, yung Espanyang mananakop, 2,000 lang. Pero kaya nila. Nasakop nila. No? Oh, kasi nga may baril. Yung mga unang punta nila, talo sila. Pero pangalawang punta nila, tinalo na nila Pilipinas. Kumbaga nag-evolve kasi sila, kaya sila nanalo. Oo, may baril kasi. Ilalaban mo yung baril sa Sa espada. espada. Wala ka talagang laban dun. So parang ganyan din ang music sa amin, kaya kami nag-upgrade. Kumbaga parang yung iba kasi naka-advance na sila eh, na weapon. Tapos ikaw, andyan ka pa rin sa certain music na yan. Naka-espada ka pa rin. Kami naka-baril na yung type ng music. Parang ganun lang, no? Totoo. So, kung hindi ka mag-upgrade, mapag-iiwanan ka, matatalo ka. Yun talaga yun eh. Kaya dapat di mo nilalagyan ng limitasyon yung utak mo na ito ang tunay na hip-hop ito. Dapat hindi ganun. Kumbaga, kung ano yung era na darating na bago, tangina dapat magaling ka mag-adapt eh. Yeah. No? Dapat magaling ka mag-adapt eh. May hayop na ganun na yung magaling, di ko lang alam kung anong ano yun. Basta may hayop na ganun eh. Magaling siya mag-adapt. Ng halimbawa, malamig ngayon, kaya niyang mabuhay, mainit, kaya niyang mabuhay. Parang yun yung pinaka magandang ano eh. Magandang parang katangian na magaling ka mag-evolve. Parang ano no, Pokemon. Magaling ka mag-evolve no. Yan ang naman sekreto ng buhay. Kahit sa business, nag-a-adapt, nag-evolve. Yeah, totoo. So yun, sa akin lilinawin ko, walang problema. Kung ano man maging opinion ninyo sa music, basta kami patuloy kami mag-upgrade, mag-enjoy, and magre-release kami sa ayaw at sa yes, gusto sir. nyo. Teka lang, lilinawin ko yung ano, yung kasi inaano nila yung pagre-record. Yung pagre-record kong ano, Playboy Cathy. Lalo na pag napanood nyo ako ng live mag-record, doon kayo rapper ba talaga to? Sobrang kakaiba naman mag-record nito. Siya! Ganun, no? Pero tangina pag basta darating yung panahon maglalabas kami ng vlog na magre-record kami, mapapanood nyo yun. Abangan nyo na lang yun. Kung paano ako mag-record doon. Kung sinasabi nila kinikengkoy daw. Hindi. Yun yung part ng music na creation. Yun nga yung pag-evolve ba. Yun yung part ng ano, yung ganong boses. Yung mga tao kasi natatawa, oo, talagang ang ano eh, hindi pang karaniwan eh, di ba? Talagang kapansin-pansin eh. Magaganon ka ba naman sa mic eh? Siya! Di ba? Talagang kakaiba. At yun yung gusto ko naman mangyayari sa akin. Yung maging kakaiba ako, maging different sa karamihan. Kasi pag naging parehas lang ako doon sa sobrang dami, di ako lilitaw. Kumbaga, hindi ako mangingibabaw. Kaya kailangan ko maging kakaiba. Kaya ayos lang, nandiyan kayo palagi. Nakasuporta, mag-comment. Kung ano-ano. Sige, comment nyo lang yan. Good or bad. Lapag niya yan. Yes, good sir. At lalo pa na yung pagbubutihin. So yun, kami nag-promote kami ng bagong music video. Sa October 11. Bagong music video na gugulantang sa buong Pilipinas sa hip-hop scene. Yeah. Ang Rage Music ay paparating na new wave, new era. Kaya kami ngayon, gusto lang namin kayo kamustahin. At gusto namin ibalita na may paparating nga kami music sa October 11. So abangan nyo yan ha. October 11, 3 p.m. Babagsak na namin yan. Maraming salamat. 3 p.m. Yan, 3. Bigla ang podcast sa Spotify. Let's go!